Hello mga lalabs, mga vayots, magandang umaga muli sa inyo, may hapon Pilipinas, no? Luzon, Visayas, in Mindanao, at saka sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, mega love shout out. Itong abogada ni VP Inday Sara Duterte Carpio ay naku, pinakulong kahapon sa sa tuwad.com hearing. Naku po, hanggang Lunes po. Dahil, ayun, hindi siya nagsasabi tungkol doon sa hearing ng tuwad.com patungkol doon sa walang katapusang confidential funds ni VP Inday Sara. So, sinagot sila ng magaling na abogada. Hindi lang maganda, matalino pa si Attorney Zuleika Lopez, no? At ito pa yung nakakatawa, the nerve ng nagpa-contempt. Si Franz Castro. Kung sino pa yung isang tao na tinawag pang honorable, dyan ko putang ina, na honorable na yan dyan sa Congress, na si Franz Castro, na convicted beyond reasonable doubt ng mababang hukuman sa Davao del Norte, sa pag-kidnap ng mga kabataan at dalhin sa Davao, dalhin sa Metro Manila, or kung saan nila dadalhin ng mga kabataan para doon mag-rally-rally laban sa gobyerno. No? Yun pa yung nagpa-contempt, nagpakulong kay Attorney Zuleika Lopez. Dapat nga siya, matagal na dapat yan nakakulong ang putang inang Franz Castro na yan mukhang puki na yan. Mukhang tayo ng pusit. Pusit siya ng pusit kay BP Sara. Kung ihanbing mo naman yung mukha niya doon kay BP Sara, mukha siya tayo ng pusit, no? Dan, ang kapal ng mukha, no? So, ayon dito kay Joy DeVive, mamaya punta tayo doon kay Zuleika. Ito pala si Attorney Zuleika at ang kanyang pamilya ay judge, no? And her father, Judge Jose, and Uncle Mayor and Congressman Elias, both served Marcos Sr. Her intellect and dedication to public service are off the chart compared with many members of Congress. She's a lawyer, many lawmakers are not. So yun. So, nagtatrabaho siya kay VP Sara doon pa sa Davao. So ngayon, according to Wanatbay, ay may parang gagawin si VP Sara. Dapat talaga kasuhan itong mga lalo na kagaya ni Akop, putang ina na yan. So pakinggan natin ito, no, dito sa showbiz na fanatics, no, itong pag-contempt ni Akop. Ito putang ina din to na tao na to Ilan kaya yung mga inosinting napakulong ni Akop nung nasa PNP pa siya? Sana magabaan din ang yawa na to. Andan ng PNP at ngayon congressman ng Antipolo na si Romeo Akop ay hindi nakakibo sa katotohanang isiniwalat ni Attorney Zuleika Lopez, ang tumatayong Chief of Staff ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig ng Committee on Good Governance at ng Quadcom sa patuloy na aligasyon ng di umano'y paglustay raw ng pera ng opisina ni VP Sara, kinalampag na sila ni Attorney Zuleika Lopez at ni Real Talk na walang jurisdiksyon o karapatan ang Quadcom. Ang kapal ng mukha nila ni Akop at ang the rest of the mga dyan nag-aakusa kay VP Sara ng 125 Confidential Intelligence Fund. Bakit si VP Sara? Lagi na to sinasabi. Bakit si VP Sara ang sisihin nitong mga putang ina na to? Dahil nga sa utos ni Martin Romualdez na inubos na niya yung bilyo, kaban ng bayan, nandun. 1% pa rin siya sa survey pagka-presidente. Diyos ko, Romualdez, kahit magbigti ka dyan sa monumento ni Rizal, hindi ka magiging presidente, promise. O ito si Akop. Ilan ang mga inosenteng tao during sa kanyang panunungkulan dyan sa kapulisan, sa PNP, ng mga inosente dahil hindi makapagsalita, dahil nga gusto niya siya yung masunod kung ano yung sasabihin niya, oo na lang.
Ito putangin na din to, bukang pirang animal na to eh. Sana na ano to, mamatay na lang sana ang putanginang to. Si Jacob, walang kwentang tao. Sa totoo lang. Yung pamilya nito, hindi kayo nahiya. Na yung asawa ninyo, kapatid or anak ninyo, ito si Jacob. Mukhang pira, bayaran. Kumakamkam at lumalamon kayo mula sa, yung pinalamon sa inyo ni itong kongresistang putanginang si Jacob mula sa kaban ng bayan. Pinansusuhol sa kanya para manggipit ng ibang tao. Saya kayo doon, pamilya ni Jacob. May putragis kayo. Na busisiin o i-account ang lahat ng mga paggasta ng OVP, lalo't patungkol ito sa confidential fund. O bakit hindi ninyo sisihin si Bongbong Marcos? Na according to dito sa kay Zuleika, may approval yan ng GAA ng yung presidente mismo yung nag-transfer ng pondo doon sa opisina ng OVP. So bakit si BP Sara lang na tumanggap yung busisiin ninyo? Bakit si Bongbong Marcos, yung opisina niya na nag-transfer doon, tahimik kayo? Dahil binabayaran kayo para gipitin si BP Sara. Yun kasi ang agenda ng mga animal dito eh. Bukod sa hindi raw ito trabaho ng komite, Correct. ang COA raw ang siyang may karapatan na Tama. mag-imbestiga sa lahat ng accounting na ginagawa sa bawat opisina ng gobyerno. Hindi raw ang Kongreso na tila daig para ang korte kung halukayin ang mga impormasyon na itinuturing na confidential at hindi dapat na isa sa publiko. Ayon kay Attorney Zuleika Lopez, ang Commission and Audit lamang ang kaisa-isang institusyon sa bansa na may karapatan na husgahan ang isang opisina kung naaayon ba ang kanyang paggasta o hindi. Hindi raw ang komite ng Quadcom na bukod sa nagmamarunong pa at tila dinaig pa ang korte, wala raw silang karapatan na husgahan ang vice-presidente, lalo't ongoing ang investigasyon ng COA patungkol sa opisina ni VP Sara. Dahil dito, tila napakamot na lang sa kanyang baba ang Antipolo representative na si Romeo Acop nang sabihin sa kanya ni Attorney Zuleika Lopez na walang karapatan ng Kongreso na imbestigahan ang audit ng Office of the Vice President dahil hindi ito ang kanilang trabaho. Ayun. Ang maraming Pilipino at hindi mag-ala grandstanding sa tuwing magkakaroon ng hearing ang Kongreso. Panoorin ang matapang na pahayag ng veteran lawyer at chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez kung saan pinatunayan na tila mahaharap sa patong-patong ng reklamo ang ilang miyembro ng Quadcom matapos mapatunayan na violate ng mga ito ang separation ng power dahil hindi raw naman daw sila ang COA para mag-imbestiga sa mga aligasyon sa opisina ni VP Sara. Panoorin! Dapat lang talaga kasuhan ang mga putang ina na to. Sumusobra eh. Wala na sa hulog. E di tanggalin na lang natin yung ating Court of Appeals. Tanggalin na lang natin yung ating Korte Suprema. Dito na lang sa may itong putang inang Congress na to. Dito sa putang inang Quadcom na to na binuo ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Liza Marcos. Dahil mga losers ang tatlong mga walang hiyang manggagamit na yan, mga animal. Tinulungan ng mga Duterte. Aba, ginigipit pa ang mga Duterte ng mga kupal na mga balasubas, no? Mga demonyo. Please answer my question. Where did we violate the separation of powers by conducting this legislative inquiry? Your Honor, Explain to me. yes. Yabang ni ako. There is currently an ongoing audit in the Office of the Vice President as regards the confidential funds. The power to conduct audit or investigate belongs to the Commission on Audit. No argument about that. Ayun naman pala eh. Wala naman pala kayong argument about that. Admitted ka, putangina mo ako. Eh bakit kayo nag-iimbestiga dyan? Na dinaig pa ninyo, sabi nga ni Duterte. Hindi kayo mga investigador. Bakit ninyo iimbestigahan?
Open the book of your account kayo mga putang ina dyan sa sa Congress. Ang lakas ng loob ninyo mag-imbestiga ng Confidential Intelligence Fund ni BP Sara, samantalang yung sa inyo at yung kay Bongbong Marcos na siya yung nag-forward ng pera na yan sa opisina ng OVP. Hindi ninyo iniimbestigahan dahil amo ninyo. Yun yung nagbabayad sa inyo mula sa taxpayers. At para sirain ang mga Duterte. Si BP Sara lang kayo. Ay, buisit. Hintayin ninyo hanggang February. Kasi may 6 months man yun kung pag after ng February, kung may masilip doon ang tawag dito, ang kuha na talagang may na-misuse ng OVP, ang pera, di saka pa kayo mag-aksyon. Hindi ngayon. Dahil ongoing, ang investigation doon or yung kanilang pag-u-audit. Ang lakas ng loob, itong putang inang si Franz Castro, na isang ACT Teachers Party List na criminal convicted. Kunwari, mayroon kunuhay siyang tawag dito, concern sa confidential, concern sa transparency and accountability. Pero yung kanyang pangingidnap ng mga kabataan doon sa Talaingod, may pa siya, ang tawag dito, hindi pa siya pinahuli ni Martin Romualdez dahil gamit na gamit siya dyan kayo nga dyan sa Congress, wala kayong sa budget ninyo. Transparency, accountability ba ang pinag-uusapan? Wala kayong accountability. Wala kayong transparency, accountability Wala kayong public budget deliberation, wala kayong budget presentation, wala kayong public budget interpellation, walang scrutinization, walang questions, walang justification. Lahat kayo dyan, mga buwaka ng shit na mga kongresista, ay puro kayo mga ipokrito, mga potangina nyo. Tapos ngayon yung MOOE pa ninyo, yung inyong confidential funds, mga miscellaneous ninyo. Ito extraordinary miscellaneous expenses. Hindi ninyo nga nilalabas Ayaw ninyo. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Ito si Franz Castro. Darating din ang panahon. Makukulong ka ng mataas-taas kasi child abuse. Kidnapping, tinanggal yung child abuse. 6 to 12 years. Sana mabulok ka, sana makulong ka na Franz Castro. Kailan pa mabibigyan ng hustisya yung mga magulang ng mga kabataan na kanilang mga inaabuso, kinikidnap doon sa Mindanao. Tapos ngayon andyan the nerve, ang kapal ng mukha, walang hiya, putang ina. Magpa-contempt doon kay Attorney Zuleka Lopez. Ito may video pa silang dalawa na nag-a-appear sila ni Akop. Hindi natin alam kung ba yung malaki siguro yung bayad sa kanila dito kay Akop at saka kay Franz Castro ni Martin Romualdez. So ito yung video matapos may pa-contempt ni Franz Poset, mukhang Poset or mukhang tae na Poset na si Castro. Nag-appear sila pa ni Masaya, si Franz Castro at si Akop. Ayan Ayun. Sana all. Ulitin natin We did it! Sabi pa siguro dito ni Castro, malaki ang ating talent fee dito ngayon kay Martin Romualdez. Ayun. Ang galing. May panahon din kayo. Maghintay lang kayo, mga animal kayo.